So, eto na nga po mga sangkay. Meron po tayong balita ngayon tungkol sa survey ng pagkapresidente. At naku po, lumabas na naman po ang balita. Nangunguna na naman daw po si VP Sara. Alamin po natin mga sangkay kung gaano ka lakas nga ba itong si VP Sara magpahanggang ngayon at sino nga ba ang sumusunod. Malapit na bang maabutan siya mga sangkay? Tingnan po natin. Okay, ito. Alamin po natin ngayon, guys. Kasi mga sangkay, lumabas na po yung survey. At medyo interesting, no? Anyway, bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So, ito na, mga sangkay. Nangunguna daw po si VP Sara. Ayan po. Sa survey. 2026 na. Pero nangunguna pa rin si Sara. At nakapagtataka, no? Paano nangyari na lagi po siyang nangunguna sa presidential survey? Samantalang ang dami na pong batikos, ang dami na pong ginawang issues na kinakaharap niya ngayon mga sangkay. Pero nananatili pa rin po talaga siyang malakas no? Ano kaya ang reason? Kung ngayon gagawin na ang eleksyon, landslide ang panalo ni Vice President Sara Duterte. Landslide ang panalo ni Vice President Sara Duterte. Ayon po yan mga sangkay sa lumalabas na survey. Ito yung reason mga sangkay na ito magiging ano lang tayo dito, magiging neutral mga sangkay. Wala po halong political color. Magsasalita tayo ayon lamang po sa ating sariling pagkakaintindi. Okay? Ang bihira, guys. Ewan ko ano ang reaction dito ng impeachment court ng mga senador sa survey na ito. Landslide 2028 na dapat medyo medyo dikit na mga sangkay. 'Di ba? Pero bakit ganun? Nananatili pa rin po siyang malakas. At hindi lamang po malakas, kundi sobrang lakas, dude. So bakit nangyayari ito? Sa pagkapangulo, batay yan sa survey ng Pulse Asia. Pero kung magwa one-on-one sila ni Mayor Leni Robredo, may laban ang dating bise at panalo siya sa Metro Manila at Balance Luzon. Okay. Ito rin yung sinabi ko noon, mga sangkay. Kung hindi tatakbo yung ibang mga kandidato, one-on-one lang po sila. May chance si former Vice President Leni Robredo na manalo sa pagka-presidente. Kung one-on-one, Kung one-on-one. Hindi tatakbo si Raffy Tulfo. Hindi tatakbo ang kung sino pa, mga sangkay na kandidato. Magfo-focus lamang po sila kay Leni Robredo. Halimbawa, yung mga supporters ni Raffy Tulfo, pupunta kay Leni. Mga supporters ni Isko Moreno, pupunta kay Leni. Ganun ang mangyayari. Malakas si Leni. Kung magkakaisa sila. Pero ang problema dyan, eto. What if hindi kumandidato si Raffy Tulfo, pero yung mga supporters niya kumampi kay VP Sara? Yun yung masaklap, mga sangkay. Ganun din po si Isko Moreno. What if yung mga supporters ni Isko doon pumanig kay VP Sara? 'Di ba? Di mas lalong masaklap po yun, mga sangkay. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Pasok mon. Pa one-on-one o tatluhang labanan at kahit pa marami ang tumakbo. Base sa pinakabagong Pulse Asia Survey, si Vice President Sara Duterte ang nangunguna sa pagkapangulo sa 2028. Okay, sabi doon, mapa one-on-one o kahit pa marami ang tumakbo, nangunguna pa rin si VP Sara. Ayon po yan sa Pulse Asia. Pero kung mag-one-on-one sila ni Leni, bagamat panalo pa rin si VP Sara pagdating po sa ilang percent na lamang, pero didikit na po siya.
So, dyan, mga sangkay, patindihan na po ng strategy yan. No, kasi pagdikit, mga sangkay, gano'n naman po talaga yun. Sa isinagawang survey, bago pa man ang impeachment trial ni VP Sara, 2,400 ang tinanong, sino ang inyong ibobotong presidente kung ang eleksyon ay gaganapin ngayon? 49% ang nagsabing iboboto nila si VP Sara. Grabe, layo, dude. Layo, oh. 49, 26, 14. Tapos 1 kay Dizon, 1 naman kay Magalong. Ba't sinali pa kasi si Magalong? Ito si Vince Dizon, number 1 senator ko yan sa 2028. If ever tatakbo po siya. Sipag eh. Sipag at saka hands-on sa trabaho. Kita nyo yung mga kalsada? Ma-post lang sa social media yung kalsada na sira-sira at matagal lang hindi ginagawa. Pupuntahan niya. Mumurahin niya pa mga sangkay kung sino yung gumawa nun. Tapos na. Pagkatapos nun, papagawa na po. Ilang araw lang, tapos na mga sangkay. Pero yun na nga po, balikan po natin presidential survey. 49, si VP Sara, 26 lang si Leni Robredo. Parang ano, no? Parang PBBM dati at saka Lenny. Halos ganun po yung laban eh. Landslide po yan. Ang layo po talaga, pambihira. 26% ang kay Mayor Leni Robredo Halos at kalahati. 13% naman si Senator Raffy Tulfo. Malayo na ang kasunod nila na nasa 1% pababa. Sina DPWH Secretary Vince Dizon, MMDA General Manager Nicolas Torre III, Senator Robin Padilla, Pangulong Bongbong Marcos, Mayor Baste Duterte, Mayor Vico Soto at iba pa. Nananatiling malakas ang suporta kay VP Sara sa Visayas at Mindanao. Ayan po. Sa Mindanao, 87%. Ang bihira talaga eh, no? Ang layo eh. Kay Lenny, 8 lang. Sa Visayas, 53%. 27% si Lenny. Sa Balance Luzon, tabla. Pero sa NCR, lamang si Sara. Pero tabla sila ni Robredo sa Metro Manila at Balance Luzon. E paano kung ang labanan sa pagkapangulo ay tatluhan? VP Sara versus Mayor Lenny versus Senator Raffy. Ayan. Base pa rin sa Pulse Asia Survey, 51% ang boto kay Duterte, Lumayo patuloy lalo, no? Landslide. 27% kay Robredo at 16% kay Tulfo. Naku, kung ako ay Tulfo, wag na siyang tumakbo. Mag-senador na lang siya. Ulit. Consistent ang Duterte versus Robredo. Kaya kung mag one-on-one sila sa eleksyon, Ito, one-on-one. base ulit sa survey, 52% ang boboto kay VP Sara habang 39% ang kay Mayor Lenny. Wala mga sangkay. Kahit pala mag one-on-one, wala din. Lalapit lang kaunti. Pero layo pa rin, oh. 39. Tapos 52%. My goodness, sabi po ni Robin Padilla. Sa one-on-one na labanan, kuha ni Robredo ang boto ng Luzon at Metro Manila. Panalo siya sa Luzon at Metro Manila. Pero, ito yung pero. Habang kay Duterte naman ang Visayas at Mindanao. Yun ang matindi. Mindanao at Visayas. Ayun, no? 57% tapos 92% sa Mindanao. Sa ngayon, bukod tanging si VP Sara pa lamang ang nagsabing tatakbo siya sa 2028. Nauna naman nang humindi si Robredo. Pati si Senator Raffy, wala rin daw balak kumandidato. Siyempre, strategy nila yan. Pakipot muna, tapos saka tumakbo kapag andyan na malapit. Ako, yan ang opinion ko, singin ko, pakipot muna. Isinagawa ang face-to-face survey nitong June 28 hanggang July 3 at 6. Mayroon itong margin of error na plus-minus 2%. Nagbabalita mo. Okay, so yan, mga sangkay. Mukhang Duterte sa 2028, ah. Pambihira. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.